Nilinaw naman ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na hindi basta-basta pwedeng i-dismiss ng Senate Impeachment Court ang trial ni Vice President Duterte. Yan ay kahit pa mag-file ng motion to dismiss ang kampo ng bise para ibasura ang kaso. Si Eugene Fernandez, nakatuto. 5 araw na lang ang natitira sa ibinigay na palugit kay Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga paratang sa kinahaharap na impeachment. Pero ayon kay former Justice Adolfo Ascuna, posible pa ring mag-file ng motion to dismiss ang kampo ng bise. Kapag nagkataon, maaaring tuluyang i-dismiss ng Senate Impeachment Court ang trial. Pero hindi ito ganun kadali para mangyari. Mabigat yung didismissin na lamang at hindi decide on the merits. It will be what they call an explosive decision which the people will not readily accept. Dapat maglilitis talaga itong gamitin ng technicality upang i-dismiss kaagad. Ay palagay ko maaaring questionin ito sa Supreme Court. And a motion to dismiss is a motion to deny accountability. Samantala, kung matuloy man ang trial at magkaroon ng desisyon ng Senado, acquittal man o conviction, ayon kay former Justice Ascuna, walang kakayahan ng SC na i-overrule ito. Kung final verdict is not appealable, it's final and Supreme Court cannot reverse whatever is the decision of the Senate Tribunal because that is the sole power. Maliwanag po yan sa linggong batas. Mananatili ng mga 16 votes ang kailangan para mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Kahit pa nawawala si Senator Bato de la Rosa, hindi rin aniya kasi pwedeng makasama sa paglilitis ang isang pugante. Nagbigay din ng paalala ang dating justice sa mga senador. Public office is a public trust. All public officials and the employees must be accountable at all times to the people. The Senate is a impeachment tribunal representing the people. Sa gumugulong na impeachment trial, taong bayan ang pinakamataas na hukom. Nararapat na katanggap-tanggap para sa tao ang magiging desisyon. Kaya naman malaki ang parte ng transparency upang malinaw sa tao ang proseso. Eugene Fernandez, IBC News.